Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos ang mabilis na pagtugon ng gobyerno sa gitna ng pag-ulan at bahang tumama sa Metro Manila. Mas mahigpit na proteksyon sa mga eskwelahan, iniutos ni Pangulong Marcos kasunod ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. Panukalang parusa na community service para sa mga mahuhuling nagkakalat ng basura, inihain sa Kamara bilang solusyon sa pagbaha. DBM nilinaw na mahigit 6,000 bagong classroom ang popondohan sa ilalim ng 2027 national budget. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na tiyakin ang mabilis na aksyon sa gitna ng patuloy na pag-ulan dulot ng pinalakas na hanging habagat sa Metro Manila. Sa isang press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na pinapagawang prioridad ng Pangulo ang kaligtasan ng mga residenteng apektado ng mga ulan at pagbaha, gayon din ang agarang pagpapadala ng tulong sa kanila. Naglunsad ngayong araw ng libreng sakay ang Department of Transportation para alalayan ang mga commuter sa mga binahang lugar sa Kamaynilaan. Naka-standby naman ang Office of Civil Defense para magpaabot ng tulong sa mga lokal na pamahalaan na apektado ng masamang panahon. Patuloy din ang search and rescue pati ang clearing at relief operations sa mga binahang lugar. Samantala, ibinida ni Castro ang Pasig-Marikina River Channel Improvement Project na patuloy anyang pumipigil sa pag-apaw ng Marikina River. Ayon kay Castro, naprotektahan ng naturang proyekto ang mga residente ng Marikina at Pasig City mula sa matinding pagbaha. 53% na ang natapos sa proyekto. Iniutos ng Pangulo sa Department of Public Works and Highways na bilisan ang pagtatayo ng flood mitigation sa Marikina River, katuwang ang Japan International Cooperation Agency o JICA. Tinatayang 63% ng mga lugar sa paligid ng Pasig-Marikina River Basin ang makikinabang pag natapos ang proyekto. Iniutos ng Presidente na higpitan ang seguridad sa paligid ng mga paaralan kasunod ng nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 tao ngayong Martes. Sa isang pahayag, nagpaabot ng pakikiramay ang Pangulo sa mga pamilya ng mga biktima at sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga. Iniutos ni Marcos sa mga awtoridad ang isang malalim na investigasyon sa pangyayari. Sinabi rin niya sa gobyerno na makipagtulungan sa mga paaralan at komunidad para bumuo ng mga hakbang na magsisiguro sa proteksyon ng mga estudyante. Matatandaang nanawagan si Marcos sa kanyang State of the Nation address noong Hulyo na higpitan ang pagprotekta sa mga estudyante at kabataan mula sa masasamang impluwensya. Reaksyon ito sa sunod-sunod na insidente ng karahasan na kinakasangkutan ng mga estudyante, kabilang ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22 kung saan 3 estudyante ang namatay. Inihain sa Kongreso ang isang panukalang batas kung saan paglilinisin ng estero at kanal ang sino mang mahuli na nagkakalat ng basura. Sa ilalim ng House Bill 10841 o ang Anti-Littering Community Service Act, magsasagawa ng isang araw o katumbas na 8 oras na community service ang unang beses na nagkasala ng maling pagtatapon. Katumbas na 2 araw ng paglilinis ang gagawin sa ikalawang beses na paglabag at 3 araw sa ikatlo at mga susunod na pagsuway. Masususpindi naman at posibleng masibak sa pwesto ang mga lokal na opisyal na hindi makakapagpatupad sa kautusan.
Ayon kay Navotas Representative Toby Tiangco na nagsulat ng panukalang batas, gaano man kaliit ang basurang itinapon ng mali ay nauuwi sa malaking problema tulad ng baha kapag naipon at naging bara sa mga estero at kanal. Palalakasin ng House Bill 10841 ang pagpapatupad ng Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na nagbabawal sa pagtatapon ng basura sa mga pampublikong lugar. Aabot sa 6,587 na bagong classroom ang popondohan sa ilalim ng panukalang 2027 National Expenditure Program. Ito ang paglilinaw ng Department of Budget and Management o DBM kasunod ng mga ulat na 700 lamang ang planong itayo ng gobyerno sa susunod na taon. Ayon sa DBM, ang 700 classrooms ay tumutukoy lamang sa bilang na inaasahang matatapos ng Department of Education sa loob ng 2027 budget year at hindi sa kabuuang bilang ng mga silid-aralan na paglalaanan ng pondo. Magsisimula rin ang construction ng iba pang classroom sa 2027, ngunit posibleng hindi matapos ang lahat sa loob ng parehong taon dahil sa kinakailangang construction timelines. Nasa 976 billion pesos ang panukalang budget ng DepEd, nakatumbas ng 13.55% ng 7.2 trillion pesos na panukalang pondo ng pamahalaan para sa susunod na taon. At sa balitang pangkalakalan, sinabi ng Department of Agrarian Reform or DAR ngayong araw na nakumpleto na nito ang pagbibigay ng farm equipment assistance para sa mga farm organization sa ilang bayan sa Ifugao. Kabilang sa ibinigay ang isang crawler at power tiller sa mga bayan ng Corba, Posnaan at Aguinaldo noong 5 ng Agosto. Unang naibigay ang unang tranche ng tulong sa mga magsasaka noong nakaraang Pebrero. Makakatulong ang mga kagamitan na mabawasan ang pagdepende ng mga magsasaka sa manual na paggawa, mapabilis ang mga gawain sa bukid at mapataas ang farm productivity. Pumirma rin ang mga farm organization sa isang trust agreement bilang pagpapakita ng commitment sa pangangalaga, pag-maintain at paggamit ng maayos ng mga kagamitan. Samantala, inilunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang paling QRPH Plus sa San Joaquin, Iloilo sa pamamagitan ng account opening activity ng mga financial service provider. Nagkaroon ang mga residente ng transaction account. Magagamit ito sa iba't ibang financial transactions sa mga palengke, pampublikong sasakyan at iba pang negosyo. Pumirma rin ng Pledge of Commitment ang lokal na pamahalaan ng San Joaquin para maging currency exchange partner sa ilalim ng BSP Piso Caravan. Maaari nang dalhin ng publiko ang mga sira-sira at maruruming pera sa Municipal Treasurer Office of San Joaquin upang palitan ng bago o malinis na pera. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.